Alang sa atong mga pagpamalandong niining buntag mga kaigsunan, anhita sa pagbasa karon sa mga pulong sa Ginoo. Exodus chapter 6 verse 11. Akong hisgutan ini nga kabuntagon mga kaigsunan ang usa sa mga pinakaimportante nga mga butang nga diin atong tagaan og pagtagad because oftentimes agoy maminaw ra gud tas mga suggestions sa lain nga espiritu mga kaigsunan. Usahay mo abot gid sa atong una-una, and actually it was the devil's suggestion para lang yun nga supak ta sa Ginoo mga kaigsunan. Mao na nga ato gyud ning ibutang sa ato ang alimpatakan in tao, no? Og Exodus chapter 6 verse 11 nagakanayon ang pulong sa Ginoo. This was the time mga kaigsunan sa diha nga si Moses nga usa ka alagad sa Dios gipadala siya didto sa Ehipto mga kaigsunan aron lagi pagpahigawas sa mga katawhan sa Ginoo. There are a lot of lessons actually sa time sa Exodus mga kaigsunan. Gikan pagyod sa panahon nga ang ato ang igsuon nga si Moises giadto dito gisugo sa Ginoo and mohatag siya og mga warning ngadto kang paraon. In fact, there are 10 plagues nga gihatag dito pinagi sa kang Moses. Og mao to nga gipalakaw na lang gyud in taon ni Paraon. Okay, let's hear mga kaigsunan unsay mga leksyon nga atong makuha diri. Og actually mo ni akong isulti before I will start nga kining si Paraon actually typically moingon ko sa inyo ha mura ni og ang yawa, no? So si Paraon mga kaigsunan is at first moingon ko sa inyo ha nga positively ni-refuse gud siya sa palakaw sa mga katawhan sa Israel. As what I've said, the devil is actually gi-illustrate mga kaigsunan nga kanang gitawag mga kaigsunan nga sa iyahag yung katakos, sa iyahag yung pinakamahimo mga kaigsunan kung kaya niya pugnan gud niya mga kaigsunan nga makagawas ang mga katawhan sa Ginoo gikan sa pagkaulipon didto mga kaigsunan. Imagine for 400 more than 400 long years nahimong slaves mga kaigsunan ang mga katawhan sa Ginoo sa Ehipto. And so that is why mga kaigsunan nga gipadala si Moses dito aron nga ipahigawas. Now as what I've said, ang Paraon nagsimbolo ni siya sa yawa mga kaigsunan. Si Moses nagsimbolo sa usa ka missionary o nagsimbolo kang Kristo Jesus nga nagpahigawas sa mga katawhan sa Ginoo dito. O gabi nimo ang slavery sa mga katawhan sa Ginoo sa Old Testament nagsimbolo sa ni mga kaigsunan nga ang tao bitaw nga wala pa nakagawas, slave siya sa sin mga kaigsunan. Slave siya sa gahom sa kaaway, gahom sa dautan, gahom sa yawa, kang Paraon mga kaigsunan. And it's only then after the 10 plagues, human sa napulo ka mga tunglo nga gihatag sa Ginoo pinagi sa kamot ni Moses. Dito pa, sa dihang nangamatay na ang mga firstborn atong panahon na nga mitugot na gyud mga kaigsunan si Paraon nga ala sige panggawas na lang mo. So mo na nga kung imuhang tan-awon sa gihapon no, ang yawa, under gihapon siya mga kaigsunan sa gahom sa Dios. Mabitaw na nga, moingon ko sa inyo nga ang mga makasasala, ang na-slave sa sin mga kaigsunan, sama sa mga Israelites nga nahimong slave sa Egypt mga kaigsunan, nga ang paglaom sa mga makasasala, naalamang diha sa to ang Ginoong Jesucristo. Naalamang gid sa Dios. Yeah? Nga magmanifest mga kaigsunan ang Dios sa gahom niya sa kaluwasan mga kaigsunan. Ang iyang kaluwasan, dili ato ang kaluwasan nga iya sa Ginoo kay ang salvation. Iya man gyud sa Ginoo. So why mahimo actually mga kaigsunan ang tao kung dili siya tabangan sa Ginoo, di siya maka-break. Tanawa ang mga katawhan sa Israel sa Ehipto, they cannot break the bondage. Dili nila ma-break ang slavery. Gawas kong i-rescue sila sa Ginoo mga kaigsunan. So as what I've said, Pharaoh is a type of the devil. Moses was a type of Christ. And natay illustration din mga kaigsunan nga dako kayo og pagtulunan nga ato ang makuha nini nga kabuntagon. Now let me read Exodus chapter 6 verse 11. Nagaingon din ang pulong sa Ginoo, lakaw
sultihi si Paraon hari sa Ehipto aron magpagula siya sa mga anak sa Israel sa iyang yuta. Okay, morning gisugo sa Ginoo. First suggestion sa kaaway mga kaigsunan. Dito maglangan arita sa unang suggestion. Abi nimo, the devil has suggestion sa mga katawhan sa Ginoo. Especially today is Sunday, daghan kay mutumaw nga suggestion ang yawa nga angay natong dili angay nga kana bitaw nga buhato nato nga dili angay. Ang yawa muhatag siya mga suggestions nga mutumaw lang, mo pop up lang sa ato ang hunahuna mga kaigsunan, mga butang nga dili angay supposedly nga buhaton sa mga Kristohanon mga kaigsunan. Mao ni ang ato ang tagaan og pagtagad niini nga kabuntagon. All right, what are those Satan's suggestion? Unsa maning suggestions siya? Unsa maning mga suggestions siya wa kay usahay bitaw maminaw biya punta. Nya wa ta kabantay nga naghimo na ta sa mga butang kabalo gyud ta. Dili gyud plano og dili gyud kabubuton sa Ginoo. Pero ato gihapon gihimo mga kaigsunan. Number 1, Satan seek to compromise, no? Gipangita na naninguha gyud yawa. And remember this, nga si Peter naghatag na siya warning sa tuwa. Si Paul ingon po siya, don't give Satan the advantage. Si Peter niingon sab siya nga, be careful because our adversary the devil is like a roaring lion seeking whom he may devour. Kanon, lamyon yung ka, di ka paakon, lamyon yung ka mga kaigsunan. So, ang yawa mga kaigsunan, nagtinguha gid siya nga ang kaning mga anak sa Ginoo mo compromise mga kaigsunan, kay kabaw man ang yawa nga di naman gid makahold ang kaaway actually. Once manggod nga gipahigawas, mao niyang analogy, once manggod nga gipahigawas mga kaigsunan ang mga katawhan sa Ginoo, ang mga Israelites from Egypt, wala ba usa ka instance nga nabalik sila og kagapos og nahimong slave or bondage. Not one event mga kaigsunan nga ang Israel bisan pagtinguha nila nga mobalik sa Ehipto, pero ang Ginoo naghatag og provision, nagprotect sa ilaha, naghimog mga pamaagi nga di gid sila kabalik dito. Mao na nga once nga ang tao anak sa Ginoo, anak ni Jesus Ginoo, once nga ang tao naay eternal life gid na mga kaigsunan nga dayon gid na siya nga kaluwasan. Siyempre, nabagoy eternal life nga 5 years lang kutob, nabagoy eternal life nga kutob lang 20 years. Ang uban man gud moingon nga kutob ra man na kuan kay nasipyat lagi ko, nawala naman pud ang kaluwasan. Now dili na eternal life. All right? Even though ang mga Israelites during those time mga kaigsunan, grabe ka murmurer, complainer, they always rebelled against the Lord, rebuild din atubangan sa Ginoo, isupak nila ilang leader nga si Moses, and on, there was a cycle of disobedience mga kaigsunan sa part sa mga Israelites, but wala gyud instance ni kausa nga ang mga Israelitas na balik mga kaigsunan nga nahimo silang ulipon sa kining gitawag og Ehipto mga kaigsunan. So once nga ang Ginoo muluwas ka nato, luwas gyud na. In fact mga kaigsunan, do na gyud purpose ang Ginoo nganong dito sila sa Red Sea gipaagi mga kaigsunan. It's quite difficult, lisod mga kaigsunan, but the Lord opened the Red Sea, iblihan niya kini. Abi nimo ang Ginoo kabawon siya kung say naa sa unahan. And because of that, gigukod magani sa mga sundalo ni Paraon ang mga Israelitas kay pabalikon himuon na pong ulipon. Maupod na agad sa panahon nga masave ang mga Kristohanon mga kaigsunan, sulayan po siyawa mga kaigsunan og gukod, aron nga mabalik sa pagkaulipnan sa paghimo og mga sala. But the devil knows, ang yawa mga kaigsunan, kay bawagin siya nga once nga ang anak sa Ginoo naanas kamot niya, wa na maging makaagaw niya na. He knows John chapter 10 verse 28 and 29. I give them eternal life, they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. So sa ato pa ang anak sa Ginoo, anak gyud sa Ginoo. Kay bawang yawa niya na, di gyud siya makasnatch sa mga anak sa Ginoo, sa kamot niya. Entonces kung mailog pa na siya, mas powerful pa daing yawa kaysa Dios kung mailog niya. Imposible man na mahitabo.
dili mahitabo mga kaigsunan nga ang yawa mas gamhanan pa kaysa Dios. Impossible, it never happens, no? So in other words, because Satan knows he cannot hold on his tawag nato mga kaigsunan, di man gud niya makuha, di man niya mapabalik mga mahimong slave. Sumuna nga ang yawa, bantayan na nato ni. Because if you consider yourself to be a child of God, if you are a son of God, anak kas Ginoo, membro ka sa iyang pamilya, di na ka makuha sa yawa, pero mao ni, na siya suggestion nga mutumaw usahay sa atong mga huna-huna o kasing-kasing mga kaigsunan o tanawa ra gud sa Exodus chapter 8 mga kaigsunan verse 25 kay mo suggest yun ang yawa mga kaigsunan sa istorya ba naghatag lang kog mga analogy nga pagtandi sa mga sitwasyon kaniadto na maguni spiritual implications og dako kay mensahe ni para nato ang yawa mohimong suggestion. Tanawa sa chapter 8 mga kaigsunan verse 25 og si Paraon mitawag kang Moises og kang Aaron og miingon kanila hala sige lakaw mo lakaw ka mo pag-alagad ka mo sa inyong Dios nagkainit man ang sitwasyon mga kaigsunan ingon po si Paraon is a type of the devil, okay, and the devil make a suggestion sa mga katawhan sa Ginoo ingon pa niya hala sige panlakaw mo pag-alagad ka mo sa inyong Dios dinhi sa sulod sa Ehipto, dinhi sa sulod sa Yuta. Mo na ginaingon mga kaigsunan nga kanang sige pangalagad mo sa Ginoo sa teritoryo nga iyaha sa demonyo. May tabo bagod na mga kaigsunan, mangalagad sa Ginoo sa teritoryo nga iyaha sa demonyo, iyaha sa kalibutan. Mo na ginaingon nga stay lang ka diri sa teritoryo sa kaaway. Pwede man ka nga mahimong relihiyoso, pwede man ka nga musimba sa imuhang Dios, pero diri lang ka musimba, diri lang ka mangalagad sa teritoryo sa kaaway mga kaigsunan. Mao na. Abi ninyo mga kaigsunan, the world, the prince of this world is Satan. And we are told in the Bible mga kaigsunan, 1 John chapter 2, nagaingon dito si John, ingon pa niya nga, love not the world, neither the things that are in the world. And if any man love the world, then the love of the Father is not in him. What is in the world? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Mao na ang nas kalibutan. They are not of God. They are of the world. Mao na nga bitaw mga kaigsunan, no? Naman kita sa kalibutan. Mao na ginaingon ako mga kaigsunan nga do nga naata din his kalibutan nga teritoryo magadesyawa unta atong paminawon ang pulong sa Ginoo nga ayaw higugmaan ning gawi sa kalibutan, lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life. Abi nimo bisag asa ka mulingi naa ang suggestion sa yawa, naa ang temptation knowingly nga naa patanin ning kalibutan na we are pilgrims of this world. Dili ta immune mga kaigsunan sa atake sa yawa. Dili ta immune mga kaigsunan sa mga suggestion o mga temptation sa kaaway. And knowingly nga bisan pa man gani ang yawa mga kaigsunan sa si Paraon, a type of the devil, making a suggestion mga kaigsunan sa mga katawhan sa Israel kaniadto, hala sige pwede mo mangalagad sa Ginoo. Ang gipasabot dinhi mga kaigsunan nga pwede ra ka mangalagad sa Ginoo nga mubuhat ka, mo compromise ka sa imong life sa buhat sa mga dautan. Mabitaw na lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life, dili na iya sa Ginoo. They are of the world mga kaigsunan. So mo na nga ang Ginoo tinguha gid siya nga nagigitawag sa ato nga part mga kaigsunan og complete surrender. Total mga kaigsunan nga commitment nato diha sa Ginoo. Even though nga natay nga mga kasipyatan, ang ato ang sanctification is progressive man siya mga kaigsunan. Padayon man ta nga nagpadulong sa maturity. Up and down maning atong emotion usahay. Unya kining atong pagkapuno sa balang espiritu on and off man pud ni usahay. Usahay puno guys balaan nga espiritu nga murag balon mga kaigsunan nga mo saka pataas.
pero madiskubrihan nimo usahay mga kaigsunan ang imong kaugalingon nga ang balon to ana nahiyos naman. Ha? Mo na ginaingon mga kaigsunan nga atong Domingo, grabe ko ka dasig. Gwapo kayong wali sa pastor, ano ganyan pagkahuman, napuno ko sa bala ang espiritu. Pagkalunes mga kaigsunan, tuara, atake ng kaaway, atake ng yawa mga kaigsunan pagkamartes. Pag-abot sa Biyernes, mga kaigsunan, arang luyahan na nimo pagkasabado, wa nay kusog nga musimba pagka-Domingo. Daghan kay suggestion ng yawa. Ang suggestion sa yawa mo nga mo compromise ta sa ato ang pagka-Kristohanon. Nga dili na to tipigan, mga kaigsunan, ang instruction sa Ginoo sa Christian life nga supposedly naa gitambag o gitudlo niya kanato. And so that is why we have to be very sensitive of the suggestion of the devil, because Satan is trying to seek to compromise those mga kaigsunan nga dili gud niya magudita na kay wa naman gyud panahon ang Yawa nga maka snatch sa mga Kristohanon sa kamot sa Ginoo. Because we are protected by the power of Christ, we are in the hands of the Father, we are in the hands of Christ, and we are sealed by the Holy Spirit. And who is that devil nga makasnatch sa imo? And when God gave us eternal life, of course, kanang eternal life is eternal life. Wala may eternal life nga kutobrag 20 ka tuig. So dayon gid na nga salvation. Once saved, we are always saved mga kaigsunan. But remember this, dili naman mailog sa kaaway mga kaigsunan ang atong kalag, pero pwede pa ta niya maaplek, pwede pa ta niya mabira sa iyang gitawag nato mga kaigsunan, serve God in our territory. Matud pa sa Yawa. Pangalagad lang mo sa Ginoo sa among teritoryo. Which is actually mga kaigsunan, as what I have told you before, you cannot walk with God while you are playing and running with the devil. Diba? Imposible kayo na. The number 2 mga kaigsunan, di ko maglangan. Tanawa sa chapter 8 verse 28 mga kaigsunan. Chapter 8 verse 28. Another suggestion, napoy suggestion ng Yawa diri sa book of Exodus. Tanawa sa verse 28, ug miingon si Paraon, ako magatugot kaninyo sa paglakaw aron kamo maghala didto sa kamingawan kang Hioba nga ang inyong Dios. Ugaling dili lamang kamo maglakaw og halayo kayo pagampo kamo alang kanako. Tanawa ra gud. Matud pa ni Paraon, grabe kayaga-yagaon gining Yawa mga kaigsunan, because Pharaoh was a type of the devil. Tanawa ha? Ingon pa ni Paraon mga kaigsunan, sige, tugutan ko kamo nga magsimba dito. Pero ayaw lang mo palayo kayo. Ari ra mo duol-duol niya. Ingon pag si Paraon, ampo ko ninyo ha. Ikini nga kanang i-mention ko ninyo, pag ampo kamo alang nako. Tanawa ra gud ni nga kaaway mga kaigsunan. Murag kumbaga murag dapig nimo pero dili di ay. Kumbaga mga kaigsunan murag misugot pero naay higot mga kaigsunan. Kumbaga gihiktan gihapon ka. Sige, adto mo sa kamingawan, alagaran ninyo ang inyong Dios dito, pagsimba mo sa inyong Ginoo, pero ayaw lang mo pagpalayo. Tanawa ra. Well, that is another suggestion of the devil. Gawas nga nangita siya higayon nga makakompromise ta mga kaigsunan. Another thing is that the devil wants us to ingon ang Yawa nga pwede nga musimba mo pero ay mo pagpalayo. Nga mo na ginaingon ang ideya mga kaigsunan nga pwede man ka mahimong Kristohanon pero ayo lang pagpalabi og istrikto. Kumbaga simba-simba lang god, simba-simba lang nya pagkalunes, tilaw-tilaw pud tag kalibutan. Pagka-Martes, lingaw-lingaw, salta. Mo na ginaingon mga kaigsunan nga ayaw pagpalabyog, pagka-istrikto, ayaw himo ay mong kaugalingon nga tawgon kag radikal nga Kristohanon. Kanabang lunod patay yun nga pagka-Kristohanon ba? Mo suggest ang Yawa nga ayaw palabig istrikto. Well, mga kaigsunan, kay bawo mo unsay akong bot pasabot nini. Abi nimo when it comes to serving the Lord, stricto ba ang pulong sa Ginoo? Mabitaw na ang Bible, no? Kung imuhag yung tanawon. Ang Biblia, mga kaigsunan, basta mo basa kag Bible ba? Makaingon ka nga, grabiha sa ng Bible. Murag mag-judgmental kayo. Yes. Honestly, moingon ko sa inyo nga ang Bible strict, direct.
Muhatag yung judgment ang Bible, mga kaigsunan. When the Bible says so, maugid na siya. Ha? Mo na nga ang yawa pod nga moingon pong yawa nga lugag-lugag ilang pod ay lang kung pagpalabi gud bisig mulampas unya agas langit ana. Grabe no. Mao na ang suggestion sa kaaway, ang idea mga kaigsunan nga moingon ang yawa muhatag sa suggestion. You can be a Christian, of course you can be a Christian, but don't too much a Christian. Matod pa niya, ayaw palabi sa imong pagka-Kristohanon, ayaw pagpalabi sa imong pag-istrikto. Muna ginaingon mga kaigsunan kung ang yawa mga kaigsunan, dili siya makakuha sa mga katawhan sa Ginoo, sa mga alagad sa Ginoo, sa mga Kristohanon in general, mga anak sa Ginoo, di niya makuha gyud. Mao na nga moingon na lang siya, sige pwede ra gud mo. Pero ay lang palabi og mao na nga daghan kayong naminaw karon sa suggestions kaaway mga kaigsunan, mao na nga daghan mga Christians karon nga compromiser. Mo compromise mga kaigsunan kay naminaw man sa suggestion sa kaaway mga kaigsunan. I would like to be honest with you. Prangka man ang pulong sa Ginoo, so gusto po kong mahimong matinud-anon diha ninyo nga daghan mga Christians karon mga kaigsunan nga nag-compromise siya. Yes, the Lord loves you. The Lord will never give up on you. Even though nga masayop ta mga kaigsunan, naraman gyud ang gugmas Ginoo, nagpaabot ra man gyud siya kanato. Pero usahay ang ato ang kinabuhi, ang ato ang future, ang ato ang nahitabuan karon is simply usahay mo ingon sa inyo, is a byproduct of our wrong choices yesterday. Tungod kay naminaw ta sa suggestion sa kaaway. Dili ba? So mo na nga moingon ang yawa, ay lang palabig strict bay, ay lang palabig og kan. Total pwede ra man ka kumbaga mga kaigsunan, pwede kang mulakaw ingon nga spiritual pero sa lain nga panahon compromise po ka. Mo na ginaingon mga kaigsunan, daghan biya naminaw ana. Kumbaga mga kaigsunan, murag kampante na kayo sila nga sa adlawng Domingo musimba nya pagka Lunes they live the rest of their lives kana sa teritoryo sa kaaway. Well, maingon ko sa inyo ha mga kaigsunan, may tag-ingon na naman gani uban diha mga kaigsunan, bisag adlawng Domingo di gud mo simba. Di magani mo simba sa adlawng Domingo, labaw naglunes padung Sabado mga kaigsunan, so maka-compromise gyud. Maka-compromise gyud. Mas maayo naman lang unta gani itong at least once a week ba maka-repress, maka-recharge mga kaigsunan sa mga spiritual nga mga pulong sa Ginoo, makapakaon siya sa iyang kalag. Di ba? So kaysa mga kaigsunan nga bisag adlaw Domingo wa na gid niya matagaig panahon mga kaigsunan ang fellowship kauban sa iyang mga karnero o kauban sa mga karnero ba, kauban sa mga anak sa Ginoo. One time mga kaigsunan na ako'y nakita sa Geographic Channel man siguro to One time na pay cable, kita ko ini sa Geographic Channel. Nga naay usa ka zebra. Kining zebra nasa sa grupo. Okay? Nasa sa grupo mga kaigsunan. Pero napoy mga lions, kay babya mo nung lion ha, mga mangtas biya na sila. Unya kining mga leon mga kaigsunan. Nangita gid nga naa sila mabiktima. Nya di man nila ma-atake ang mga grupo sa mga zebra. Kana ba nga murag kabayo gitsura nga stripes ba? Zebra. Abi ninyo mga kaigsunan. Wala makaatake ang ang leon kay naghiusa man ning mga zebra, usa ka grupo sila. Pero ang mga lions nagsigig tuyok-tuyok hangtod nga nabungkag mga kaigsunan ang grupo sa mga zebra. Sumala pa sa ako ang nakita lagi. Ka-relay lang ko sa Geographic Channel. Hangtod nga naay usa mga kaigsunan nga na-separate sa group. Naay isa nga na-separate sa grupo. Abi nimo kung siya nahitabo. Kadtong ni-separate sa group, mao to ang target sa mga leon sa atake. Cut the story short, gigukod sa mga leon ang zebra nga nabuwag sa grupo. Og tuwa mga kaigsunan. At first, naningkamot siya og kanang gitawag kisi-kisi nga di gid siya matumba. Pero at last mga kaigsunan, basta mo paak din ning leon, no, di na gid buhian. Di na gid buhian mga kaigsunan. Mo to natumba mga kaigsunan ang zebra. Ugon niya didto gitabangan sa mga leon mga kaigsunan. Ang akong point isa lang gyud.
Naman ko yung mga Christians nga maminaw sa suggestion sa yawa nga moingon nga bahalag di ko matog simbahan oy ako ra usa. Total makasimba man ko sa Ginoo ako ra usa. Nibuwag ka sa grupo nga naa diha ang strength, naa diha ang kusog, naa diha ang unity, naa diha ang encouragement, naa diha ang praying for each other, naa diha ang worshiping the Lord together. Nga matod pa sa Ginoo ayaw ninyo kalimti na. Forsaking not the assembling of ourselves together as the manner of some is, exhorting one another. Diba? Na diha ang encouragement sa usa-usa. Pero kung mabulag ka sa grupo, because naminaw ka sa suggestion sa kaaway, mga kaigsunan, na out of fellowship ka na, you know what will happen? You will be a direct object sa atake mga kaigsunan sa kaaway. Mauna na. Lisod na ba kaning mapaaka na tas kaaway? O niya, it takes really time nga ma-revive ka, niya mubalik sa pag-alagad sa Ginoo. So mauna nga akong i-sulti sa inyo ayag buwag sa mga panagkatigom. Kay once nga mag-inusara ka na lang, parehas ka sa usa ka kahoy mga sugnod bitaw kanang firewoods. Sa diha mga kaigsunan nga kining kahoy hilig man ta sauna og kanang luto og kanang dirty kitchen. Diha ta magsugnod kay kahoy man to sauna. Di ba magbutang kag sugnod nga mga kahoy mga kaigsunan. Kung imong itapok ng mga kahoy, kusog kay siga na, pero tistingi og buwag ang usa ka kahoy gikan sa nagkalayo. Hinay-hinay na siya nga mapalong hangtod nga agipon nalay mabilin mga kaigsunan. Usay gani di na gyud mo makita nga wa na hasta ang agipo mga kaigsunan na paong na kay gibuwag niyo mo ang imong kaugalingon sa grupo. Ang kainit nga imong nabatunan kaniadto samtang naa ka pa sa pag-alagad sa Ginoo kauban sa mga Kristohanon pero ting inita gyud. Pero sa diha nga imong giseparate ang imong kaugalingon sa flame, hinay-hinay ka nga napaong ug hinay-hinay ka nga nawad-an sa pag-alagad, gana sa pag-alagad sa Ginoo. That is exactly what will happen. No? Mao nay mahitabo mga kaigsunan sometimes because we are naminaw ta suggestion mga kaigsunan nga moingon ta nga di lang gud kay ta stricto anang worship time gud, di lang gud kay ta stricto anang prayer meeting, dili lang kay ta stricto about sa ato ang Christian life or Christian living, dili lang kay ta stricto sa ato ang teachings or doctrine, vice versa mga kaigsunan. Well, moingon ko sa inyo ang kaaway mao ginay gusto niya nga mo compromise ta mga kaigsunan. Alright? Then ani ko sa sunod mga kaigsunan, number 3. Basa sa Exodus chapter 10, ako lang lukso-luksuhan nga account ring. Chapter 10 verse 11 mga kaigsunan. Ang siya gingon sa chapter 10 verse 11, nagaingon dinhi, dili unta mahitabo kini. Panlakaw kamo karon kamong mga lalaki og mag-alagad kamo kang Hioba kay kana mao ang inyohang tinguha og gipahawa sila gikan sa atubangan ni Paraon. Abi nimo unsay suggestion ni Paraon? Ingon siya nga, sige kamong mga lalaki, kamong mga dagko, pwede mo dito mag-alagad sa inyohang Ginoo. Kalimti na lang ninyo ng inyohang mga anak, inyohang pamilya, kamo lang dito. Abi nimo mao ni siya usahay. Usahay vice versa ang mahitabo. Usahay dili kay ta concern mga kaigsunan, and this is the devil's suggestion. Usahay dili ta magtagad sa ato ang pamilya. Mo na ginaingon, we take the blessings alone. Kita ray na luwas, kita ray na panalanginan. Wala na to tanawa ang kana bitawng spiritual nga condition sa atong mga kabataan. Mangutana ko sa inyo concern ka na ka sa simbahan every Sunday. Kumusta man ang imong mga anak? Kumusta man ang imong asawa? Naluwas ba ni sila? Nakaangkon ba ni sila mga kaigsunan sa kasiguruhan sama sa kasiguruhan nga imong naangkon? Nakaangkon ba ni sila sa relasyon? Na ba sila relationship sama sa imong nabatunan nga relationship sa Ginoo? Muna ginaingon kampante ra kay ta mga kaigsunan nga musimba. And then ang atong pamilya gipangbiyaan nato mao na nga nagkagusbat ning atong mga anak, mga pamilya, mga kaigsunan nga napasagda nato. Unya moingon ta nga okay ra na, dagko naman na sila. Sa haywa na tay concern sa ato ang mga kabataan. Kita na lang magsigig simba.
mga kaigsunan, unya wa na to matanaw ang spiritual nga welfare mga kaigsunan sa ato ang mga kabataan. And that is the devil's suggestion. Matod pa sa verse 11, kamo simba mo mga lalaki, ha? Bili na inyo yung mga bata diri. Oh. Mauna mga usahay ang opposite mo po'y mahitabo. Moingon po mga ginikanan ay, mga anak, simba na mo. Ato na mo simbahan, samtang mga ginikanan, wa malimba mga kaigsunan, nabali mo. Baliskan po usahay. Pero unsa may sundon sa mga bata, what example, what influence, what kind of message do you dispense to your children? Unsa man klasiyas mensahe ang imuhang gipakita sa ilaha mga kaigsunan nga angay nilang sundon? Matod pa sa Proverbio 22 mga kaigsunan, train up a child in the way he should go. And then when he is old, he will not depart from the things nga iyang nakatunan, samtang gamay pa siya. O niya, kamo may mag-train anak mga ginikanan. Ayog paminaw sa suggestions kaaway. Nga okay ra nga ikaw ray maluwas. O niya, pagkahuman ang mga bata na to, wala gyud nato matagad ang ilang espirituhanon nga mga gikinahanglan. Mo na ginaingon nga ang yawa, okay ra, mag-remain, pabilin lang mo mga anak, ha? Bahala na mo diha mga amahan mo, mga lalaki, simba mo dito sa Ginoo, ha? Ang mga anak naagi hapon sa teritoryo sa kaaway mga kaigsunan, nagpabilin sa gahom ilawom sa kaaway mga kaigsunan. Mao na nga dunay pipila pod mga kaigsunan nga mga Christians nga mi tugot ana naminaw sa suggestion mga kaigsunan. Mao na nga ang ilang mga kabataan wa man nila dalha sa Sunday school, wa man nila dalha sa simbahan, lain may mo nag-impluwensya sa ilaha. Tanawa unsa nahitabo sa mga kabataan nato ron. Tanawan ninyo, obserbahin ninyo. Ha? Tungod kay ang nag-impluwensya nila ang barkada na, ang kalibutan na, tanawa unsa nahitabo karon sa mga kabataan. Nagkamangtas. Ha? Maglabad imong ulo mga kaigsunan kay nihimo nag mga butang. Abi nimo responsibilidad nimo na nga ginikanan. Dalha ang imong mga anak sa simbahan. Ayaw ang mga ginikanan maingon saba mo guni akong anak sa kanang kuan kaayo. Ayaw itugot nga mahitabo na siya. Bahalag musaba na siya sa simbahan. Dalhan na sa simbahan. Ha? Bahala na og muhilak na dito. Dalhan na sa simbahan. Kay imo ng responsibilidad nga magdagko sila nga naa diha sa church mga kaigsunan. Maminaw gani ka suggestion siya wa. Moingon mangyawa nga ay nagdala imong anak ko, saba kay na dito. Ay nagdala imong anak ko, di mangyapon na maminaw dito. Who knows? Nga pinagi sa example mga kaigsunan nga imuhang gipakita later on kanang imuhang anak, madaragod na nimo diha sa tiilan sa tuang Ginoong Hesukristo. Di ba? Og ang responsibility abi nimo asa na Paul nagyod sa mga ginikanan mga kaigsunan. All right. Ari ko sa number 4 mga kaigsunan og katapusan. Exodus chapter 10 verse 24. Ako lang basahon ng verse 24 ha. Ugon niya si Paraon nagpatawag kang Moises og miingon, ala panlakaw kamo og mag-alagad kamo kang Jehova o galing ibilin lamang ang inyong mga karnero o ang inyong mga baka, paadtua usab ang inyong mga bata, uban kaninyo. Ni anak karon, di man gyud mapugnan. Ingon si Paraon, sige, okay na, ubanan ninyo inyong mga bata. Ugon niya, ningon dahil si Paraon, suggestion niya, ang Paraon, type of the devil man. Suggest dayon ang yawa mga kaigsunan. Okay ra na, pero ang inyong mga business, ang inyong mga trabaho, ayaw na, uban na kaninyo, ibilin ninyo mga baka. Ibilin na siya. It means mga kaigsunan, sa other side, sa explanation ini, nga usahay mo suggest ang yawa ba nga, kining kanang trabaho nimo, kanang negosyo nimo, atong inanion pa kay mo ni present time karon, kanang trabaho nimo, kanang negosyo nimo, kanang naang kinahanglan nga okay ra na bisag dili linya sa kabubuton sige. Mao mo gani akong buot pasabot. Nga kung doon naman tay trabaho mga kaigsunan, kung doon naman tay negosyo mga kaigsunan, it must be in accordance, sa ato pauyon siya mga kaigsunan sa ato ang pag-alagad diha sa Ginoo. Ang akong point mao ni siya. Kung ang imuhang trabaho, kung ang imuhang negosyo mao nay hinungdan nga dili ka makaalagad sa Ginoo,
maunay babag, maunay problema, nan karon sa ato pa, entonces mga kaigsunan, mas natagaan ni mong kahigayunan ang trabaho o negosyo kaysa Dios na mo na ginaingon din mga kaigsunan nga dili ka makaserve ana sa Ginoo. Well, maingon ko sa inyo nga usahay ang trabaho o ang negosyo mga kaigsunan. Apil ang panahon sa pagsimba, di ba? Ang akong point mga kaigsunan nga ang yawa muhatag siyang suggestion nga ayog pangalagad sa adlawng Domingo. Ayog pangalagad, makalagad bitaw ka bisag asa ka. So ang yawa mo suggest mga kaigsunan nga mo engage ta sa tanang matang sa negosyo o trabaho mga kaigsunan nga wala giendorso sa Ginoo. Wala giuyunan sa Ginoo mga kaigsunan. Ang akong point mga kaigsunan nga kining negosyo unta mga kaigsunan, kining mga transaction mga kaigsunan, kining mga trabaho unta mga kaigsunan, it must be in accordance to the right principles mga kaigsunan. Ayog trabaho sa adlawng Domingo, adlaw man sa Ginoo. Ayog negosyo sa adlawng Domingo, iyaha man na sa Ginoo. Ihatag sa Ginoo ang iyaha sa Ginoo. Mo na ginaingon, give to Caesar what belongs to Caesar, and give to the Lord what belongs to the Lord. O kaning adlaw nga Domingo mga kaigsunan, iyaham ni Ginoo atong ihatag ni Ginoo. Di ba? So ayaw nagkalimti mga kaigsunan kay ang yawa mo suggest gyud, mo hatag gyud og rational mind biya ta. Mo na ginaingon nga kita ra poy maghuna-huna mga kaigsunan nga dili ni maayo. Ang una-huna ra pod, ang kasing-kasing ra pod nimo moingon nga okay ra ni. Di ba? Unya, wa ta kabantay nga katong ni pop up sa ato ang mind mga kaigsunan, mga suhestyon na di ito sa kaaway. Unya, kining suhestyon sa kaaway, usahay gamiton ang mga higala, mga amigo, mga advertisement, naraman nagpalibot na sila. Ang amigo mga kaigsunan, mamali gamiton sa kaaway, ang laing tao, mo suggest ni siya, pero actually gigamit to sa kaaway, para nga ikaw malayo diha sa Ginoo. O di ba ka, nalang kayo nabasa nga advertisement somewhere. Pagtanaw ni mo sa internet, uy, na may suggestion diri. O wa ka kasimba, tungod kay naminaw ka ato nga suggestion. O di ba? So, mo na nga mga kaigsunan nga, kung doon na may trabaho, kung doon na may negosyo, katog yung gi-endorso nga uyon ang Ginoo. No, dili tong trabaho mga kaigsunan, kay bawo ka nga dili gustos Ginoo. Di ba? So, mauna ito ang mensahe ini nga kabuntagon. So, sa lagtod nga pagkasulti, tataw mga kaigsunan that the devil is trying to make some suggestion and we need to be careful mga kaigsunan sa mga suhestyon sa yawa. Whatever things are true, honest, na ay virtue, na ay good report, na ay praise, think on those things. Philippians chapter 4 verse 8. Mao ni nga sutong hunahuna. Ugo niya nag-ingon biya ang Ginoo pananglitan lang na kuan na ta na nasudlan na ta sa impluwensiya sa kaaway. Si Pablo mismo nag-ingon pa niya nga be not conformed to this world but be ye transformed by the renewing of your mind. Usahay dili man ta moabot sa pag-ila sa plano kabubuton sa Ginoo kay na-contaminate naman ang atong kasing-kasing ug una-una sa suhestyon sa kaaway. So mo na nga nag-ingon si Pablo, offer yourself, our body as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, and that is your reasonable service. And then he says, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Diba? Romans chapter 12, verse 1 and 2. Diri sad matagak ang ato ang tulumanon ini nga kabuntagon sa ato ang Sunday morning devotion. Maghinaot kong naamoy nakutlo nga mga pagtulunan, don't give Satan the advantage. Be watchful, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is like a roaring lion, seeking whom he may devour. Ayog tuguti.
O kung ikaw karon nga naminaw, murag naa pa ka, slave pa ka sa yawa, you are still in bondage, ganahan pa kag himog sala, mag-enjoy ka pag himog sala, panghambog pa na nimo, timaan ka na mga kaigsunan nga wa pagyud ka diha sa Ginoo, naa pa ka sa Ehipto, slave pa ka sa sin. Aron mahipagawas ka din ha, ang atong Ginoo duula. Ingon ang atong Ginoo, ha? Ingon pa niya nga duol diri kanako, ingon pa niya, kamong gikapoy gibug-atan kay papahulayon ko kamo. Ha? Abi ninyo ang kalibutan daghan kay siyag offer mga kaigsunan. Aron lang i-give up nimo ang imuhang Ginoo. Daghan kay siyag suggestion para lang i-give up nimo imong pag-alagad sa Ginoo. Labaw tanan sa pagdawat nimo kang Kristo Jesus ingon nga imong manluluwas. Daghan kay suggestion ng kaway. Ayog itugot nga mahitabo ganimo. Ang pagdawat kang Kristo Jesus nagakahulugan ka na og kinabuhi apan ang pagsalikway kaniya nagkahulugan ka na og kamatayon. The choice is yours. Accept Christ today. Ipaubos ang imong kaugalingon ug ingna siya, Lord, be merciful to me a sinner. The Lord promised that for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. John 1:12, but as many as receive him, to them gave he power to become the child of God, even to them that believe on his name. Today is the accepted time. Today is the day of salvation. Ayon nagpaabota pa. Today, if you hear his voice, harden not your heart. Ayog pagahia mo ang kasing-kasing. Let us pray. Our most gracious and loving Father, thank you, Lord, for this morning devotion. Salamat mi sa imuhang kaayo nga hikanamo. Laing nga adlaw, laing pribilehiyo nga kami makapamalandong sa imuhang pulong. Kiniuntang imong pulong among gipamalandungan karon motuhop og magbunga sa among kinabuhi ug among ma-apply, Lord, ang mga butang nga amo ang nakatunan karon. Pasaylo ami sa among mga kapakyasan. We confess our sins before you and we claim your promise that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Salamat Ginoo sa pagpasaylo nimo sa among mga kapakyasan karon. Thank you for touching our hearts and our lives. And so we ask in Christ Jesus' name. Amen and amen.